Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Mayroong magandang katanungan at mashallah natatanging katanungan at ito yung mga gusto kong mga tanong. Kagaya nito, hindi siya common question. Ito ay pambihirang mga tanong, mashallah tabarakallah, na talagang napaka-interesting. Okay? Itong tanong na ito ay galing kay Abu Khalil. Ang tanong niya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh po ulit. Kamusta po? May gusto po sana akong itanong. Naririnig ko kasi yung katagang may mga scholar na nagpapahintulot at may hindi. Pwede po bang gawin parang cheeky cherry picking? Cherry picking ang tao dito. Halimbawa, lahat ng scholar ay aking papanigan o pakikinggan, pero kung meron siyang hindi napasok sa aking kagustuhan o doon muna ako makikinig sa isang scholar na aking sasang-ayunan sa isang bagay o usapin, pero doon sa mga scholar ay papanigan ko pa din po. May narinig po kasi ako dapat ay isang madhab lang ang sundin. Sa mga katulad kong balik Islam dahil sa walang pagkakataon na makinig mismo o mag-aral ng Islamic, ay umaasa sa mga Facebook na nagtuturo, which is nagaluhalo na po. Nawa po ay mabigyang linaw po ulit. Mari po bang lahat ng madhab ay sang-ayunan at pakinggan at i-apply sa ating pang-araw-araw? Mashallah tabarakallah. Magandang tanong yan mga kapatid, particularly sa mga born Muslim, no? Balik Islam din, na talaga namang may idea patungkol sa apat na madhab. Okay, sagutin natin ito. So, bismillah wa salatu wa salam ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kapatid na barakallahu fik, no? Kapatid na Abu Khalil, no? Jazakallahu khair, barakallahu fik. At dalangin natin sa Allah na pagpalain ka ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyong katapatan sa paghahanap ng katotohanan. So ito ay isa sa pinakamahalagang tanong para sa isang Muslim, lalo na sa isang bagong Muslim o balik Islam, sapagkat ang maling pag-unawa rito ay maaaring humantong sa pagsunod sa sariling nais o hawa sa halip na sa Quran at Sunnah. Kaya naman, pinahihintulutan ba ang cherry picking ng mga fatwa at maaari bang sundin ang iba't ibang madhab? Bilang maikling sagot, bago natin bigyan ng detalyadong sagot, hindi pinahihintulutan na piliin ang opinion ng mga scholar dahil lamang ito ang pinakamadali o pinaka-naaayon sa sariling kagustuhan. Ngunit, pinahihintulutan ang pagsunod sa opinion ng iba't ibang mga mapagkakatiwalaang scholar o madhab kung ang layunin ay sundin ang pinakamalakas na dalil o dahil hindi kayang magsagawa ng sariling ijtihad at hindi dahil sa pagsunod sa sariling pagnanasa. Una, ang Muslim ay inutusang sumunod sa dalil. Tandaan natin yan. Sinabi ng Allah sa Banal Quran sa Surah Nisa, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Kung kayo ay hindi nagkasundo sa anumang bagay, ibalik ninyo ito sa Allah at sa sugo. So pansinin na hindi sinabi ng Allah, ibalik ninyo ito sa opinyon na pinakamadali, kundi sa Allah at sa kanyang sugo. Ikalawa, ano ang cherry picking o tatabbu' ar-rukhas? Okay? Tinatawag ng mga fuqaha ang gawain ito na tatabbu' ar-rukhas. Ibig sabihin, ang paghahanap sa pinakamagaan o pinakamadaling opinyon sa bawat isyu dahil lamang ito ang gusto ng sarili. Hindi dahil ito ang pinakamalapit sa katotohanan. Yan ang tatabbu' ar-rukhas. Maraming ulama ang nagbabalalaban dito. Sinabi ni Sulaiman at-Taymi rahimahullah, "Law akhadta bi rukhsati kulli 'alimin ijtama'a fika ash-sharru kullu." Kung kukunin mo ang pinakamagaan na opinyon ng bawat scholar, magtitipon sa iyo ang lahat ng kasamaan. So ito ay iniulat ni Al-Baihaqi at iba pa, at ito ay kilalang kasabihan ng mga salaf. Si Imam Nawawi rahimahullah ay nagsabi, hindi pinahihintulutan na ang layunin ng tao ay ang pagsunod lamang sa pinakamagaan na opinyon sa bawat usapin. Ngayon, kung hindi ako scholar, ano ang gagawin ko?
Isa lang akong hamak na individual at hindi ako scholar. So anong gagawin ko? Sinabi ng Allah sa bilang Quran sa Surah An-Nahl, "Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun." Magtanong kayo sa mga taong may kaalaman kung hindi niyo alam. So ito ang tungkulin ng ordinaryong Muslim. Hindi niya kailangang maging mujtahid. Ang kailangan niya ay magtanong sa mapagkakatiwalaang scholar, kilala sa sunnah, may tamang akida, may sapat na kaalaman. Kailangan bang isa lamang ang sunding madhab? Ang tamang sagot dito, hindi obligado sa Quran o Sunnah na ang isang Muslim ay dapat nakatali lamang sa isang madhab. Okay? Ang apat na madhab ay Hanafi, Maliki, Shafi'i, Hanbali. Lahat sila ay kabilang sa Ahlus Sunnah wal Jama'ah at lahat sila ay nagsikap sa ijtihad. Si Imam Abu Hanifa rahimahullah ay nagsabi, "Idha sah al-hadith fahuwa madhhabi." Kapag ang hadith ay napatunayang sahih, authentic, iyon ang aking madhab. Sinabi ni Imam Ash-Shafi'i rahimahullah, sabi niya, "Idha wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakhudhu bis sunnati wadribu bi kalami al-ha'it." Ang ibig sabihin nun, kapag nakatagpo kayo sa aking sinabi na ito'y salungat sa sunnah ng Propeta sallam, kunin ninyo ang sunnah at iwanan ninyo ang aking sinabi. Malinaw? So, ang mga wika na ito mismo ang mga ashabul madhab. Mari bang pag-aralan ang apat na madhab? Ang sagot ay yes, of course. Sa katunayan, ito ang ginagawa ng maraming malalaking ulama. Ngunit may pagkakaiba ang pag-aaral at paglalaro sa mga opinyon. Tandaan natin yan. So, pinapayagan ang pag-aaral ng lahat ng madhab, pag-unawa sa kanilang mga dalil, pag-alam kung bakit sila nagkaiba. Iyon ang tatawag na sababul khilaf. Hindi pinapayagan ang piliin ng Maliki sa isang usapin dahil mas madali. Hindi rin pagkatapos sa Hanafi naman sa iba dahil mas gusto. Pagkatapos sa Shafi'i dahil mas komportable. Kung ang batayan ay sariling kagustuhan lamang. Malinaw? So ano ang dapat gawin ng isang balik Islam? Dahil sinabi mong wala kang pagkakataong mag-aral ng personal at umaasa ka lamang sa mga online lectures, ito ang maipapayo ko kapatid. Una, magkaroon ng iisang pangunahing mapagkakatiwalaang guro o institusyon na susundan sa pag-aaral ng mga pundasyon ng Islam. Ikalawa, maaari kang makinig sa iba pang mga scholar ng Ahlus Sunnah upang madagdagan ang iyong kaalaman. Ikatlo, kapag may pagkakaiba ng opinyon, huwag agad piliin ang pinakamadali. Tanungin, ano ang mas malakas na dalil? Ano ang paliwanag ng mga kinikilalang ulama? Kung hindi mo kayang timbangin ang ebidensya, sundin ang scholar na pinagtitiwalaan mo sa kaalaman at takwa. Malinaw. Si Ibn Taymiyyah rahimahullah ay nagsabi sa Majmu' al-Fatawa, ang layunin ng Muslim ay hindi ang pagsunod sa isang particular na tao, kundi ang pagsunod sa katotohanang dinala ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam. Bilang buo sa mga sinasabi nating kapatid, so pinahihintulutan ba ang cherry picking dahil lamang gusto ko ang opinion? Yun ang tatabwa rojas? Ang sagot ay hindi. Maaari bang sundin ang iba't ibang scholar? Oo, kung ang layunin ay sundin ang katotohanan at hindi ang sariling kagustuhan. Obligado bang isang madhab lamang? Hindi. Maaari bang pag-aralan ng apat na madhab? Of course. Ano ang dapat gawin ng ordinaryong Muslim? Magtanong sa pagkakatiwalaang mga scholar at sundin ang pinakamalapit sa Quran at Sunnah ayon sa kanilang paliwanag. Malinaw. So, ang pagkakaiba ng mga ulama kapatid sa mga furo, sa mga sekundaryong usapin, ay umiiral na mula pa noong unang panahon ng mga sahaba. Ngunit ang kanilang layunin ay hanapin ang katotohanan, hindi ang gawing madali ang relihiyon ayon sa sariling nais. Kaya ang dapat itanong ng isang Muslim ay hindi aling opinyon ang pinakamadali, kundi ang aling opinyon ang pinakamalapit sa Quran at sa Sunnah ayon sa paliwanag ng mga mapagkakatiwalaang ulama. Ito ang landas ng Ahlus Sunnah wal Jama'ah at ito rin ang landas na tinahak ng apat na dakilang imam. Wallahu ta'ala alam. So hopefully ay nasagot natin at justify natin yung katanungan mo at napakagandang katanungan ng mga kapatid at ito ay nagkaroon ng liwanag sa iyo. So barakallahu fikum. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So don't forget to share, to follow, to like, and to subscribe my social accounts.